Magandang araw po mga kabarangay. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-25 ng September 2021. Sa atin pong pagpapatuloy dito po sa Learning the Basic Law, talakayin po natin ang paksa na characteristics of criminal law. Ibig po sabihin, ano-ano ang mga katangian ng batas kriminal. Mayroon pong 3 katangian ang batas kriminal, mga kabarangay. Ito po ay ang generality, territoriality, at prospectivity. Pag-usapan po natin, ipaliwanag po natin ang bawat isa na katangian ito. Una po ang tinatawag na generality. Ano po ang ibig sabihin ng generality? Ang ibig po sabihin nito, ang ating batas kriminal ay nasasakupan po nito ang lahat ng tao na naninirahan sa Pilipinas. Maging ang kanilang paninirahan ay permanente bilang mamamayang Pilipino o pansamantala lamang bilang mga dayuhang turista. Lahat po ng tao na nakatira sa Pilipinas ay sakop po ng batas kriminal. Inuulit po natin yan. Lahat ng tao na naririto sa Pilipinas, kung makakagawa po sila ng krimen, habang sila ay nananatili dito, sila po ay mananagot sa ilalim ng ating batas kriminal. Yan po ang ibig sabihin ng generality. Ika nga, no man is above the law. Ano man po ang kanyang kalagayan sa buhay o ano man ang kanyang katungkulan sa pamahalaan, kung siya po ay nakagawa ng krimen, siya po ay mananagot sa ilalim ng ating batas kriminal. Pantay-pantay po. Kimayaman ka, kimahirap ka, kapag nagkasala ka, mananagot ka po sa ating batas. Kaya hindi po totoo ang kasabihan na ang batas ay para sa mayayaman lamang. Wala pong ganon. Ang sinasabi lang po, kapag nagawa mo itong bagay na ito na ipinagbabawal ng batas o hindi mo sinunod ang ipinag-uutos ng batas at ikaw ay nakagawa ng krimen, so mananagot. Mayroon ka pong pananagutan sa ilalim ng batas. Iyan po ang generality. Inuulit po natin, lahat ng tao sakop nito. Sakop po ng batas kriminal. Na ibig po sabihin, kapag nakagawa ng krimen, may pananagutan po siya. Ngunit mayroon pong exemption dito. Ano po yung exemption? Yung tinatawag po na law of preferential application. Ibig po sabihin, mayroon pong batas. Halimbawa po dito yung Republic Act 75, kung saan sinasabi po ng batas na ito na ang mga ambasador o ang mga pinuno ng iba't ibang bansa na naririto sa Pilipinas at habang sila ay nananatili at nakagawa ng kasalanan o krimen, sila po ay hindi mahahatulan. Bakit po? Hindi po sila sakop ng batas kriminal. Bakit? Ito po ay alinsunod sa tinatawag nating international law o pandaigdigang patakaran, kung saan ang bawat bansa bilang soberenya ay hindi po sakop ng batas ng ibang bansa. Meron po silang pagkakapantay-pantay sa pandaigdigang samahan o komunidad.
Kung kaya, itong mga head of states, mga pinuno ng iba't ibang bansa o kanilang ambasador na itinalaga sa Pilipinas bilang kinatawan ng nabanggit na mga bansa, hindi po sila sakop ng ating batas kriminal. Kaya kung makagagawa po sila ng krimen, hindi po sila parurusahan. Katunayan po sa ilalim ng Republic Act 75, maging ang kanilang mga katulong, ang pangalan ay nakarehistro sa Department of Foreign Affairs, hindi rin po sila sakop ng criminal law natin. Kaya kung makagawa man sila ng kasalanan, sila po ay hindi mapaparusahan. Yan po ang exemption. Exempted po yan. Paano? Ibig ba sabihin yan, malaya silang makagawa ng krimen? Yung mga ambasador na yan, yung mga head of states na yan, o mga pinuno ng ibang bansa habang narito sa ating bansa, hindi po naman. Kung sila po halimbawa ay paglabas ng kanilang embahada ay basta mamarin na lamang dyan ng bawat makitang dumaraan, pwede po silang hulihin, pwede. Pero hindi para ikulong. Hulihin para mapigilan ang kanilang pagpatay. At pagkatapos po yan, i-report, itatawag sa embahada o sa ating Department of Foreign Affairs upang itawag sa kanilang bansa para ito i-recall o pauwiin sa kanila bilang persona non grata dito sa ating bansa o sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi welcome itong tao na to sapagkat utak kriminal. So yan po ang paraan. Kaya ibig sabihin, hindi rin matutolerate o hindi rin mapapayagan na ito ay makagawa ng krimen sapagkat mayroon pong paraan para sila ay mapigilan. Inuulit po natin, yung mga dayuhang turista sa Pilipinas, kung makakagawa ng krimen, sila po ay mananagot sa ilalim ng ating batas kriminal. Bakit po? Sapagkat naririto sila hindi bilang kinatawan ng kanilang bansa. Bagkus naririto sila sa kanilang kapasidad bilang pribadong mamamayan ng kanilang bansa. Kaya kapag nakagawa sila ng krimen dito sa ating bansa, sila po ay mananagot. Mananagot po sila. Katulad din naman ang mga Pilipino, mga pribadong Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Sila po ay pwedeng parusahan sa mga bansa kung saan sila naroroon, kung sila ay lumabag ng mga batas doon. Sapagkat naroroon sila bilang mga pribadong mamamayan. Hindi nila kinakatawan ang bansang Pilipinas. Kaya tandaan po natin mga kabarangay, yung mga turista na naririto sa Pilipinas, yung sino man na naririto sa Pilipinas, kung ano man ang dahilan, negosyo, sulong na hindi sila kumakatawan officially sa kanilang bansa, may pananagutan po sila sa ilalim ng ating batas. Gayon din naman ang mga Pinoy na naroon sa ibang bansa. Ang ating mga ambasador po doon, kung makakagawa ng krimen, hindi rin sila parurusahan sa ilalim ng batas ng bansa kung saan sila itinalaga bilang ambasador ng Pilipinas. Ngunit sila po ay pwedeng mapauwi dito kung sila ay nakagawa ng kasalanan doon. So pansamantala, yan po muna ang ating paksa ngayong araw na ito, mga kabarangay. Inaulit po natin, mas mabuti po ang taong may alam tungkol sa batas sapagkat no one is excused. O sabi nga, ignorance of the law excuses no one. So, ang hindi po tayo excuse dahil lamang sa hindi natin alam ang batas. Everyone is presumed to know the law. Pinalalagay po na alam natin ang batas kahit actually hindi po natin alam yan.
Kaya mas mabuti na po mga kabarangay, alamin natin ang mga pangunahing batas na nakakasakop sa araw-araw nating pamumuhay. Muli, maraming salamat at magandang araw sa inyo. Bilang suporta po, inaanyayahan po natin na subscribe ang ating YouTube channel, Learning the Basic Law. Muli, maraming salamat at magandang